Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Pasabog ni Soto, nabulabog ang grupong Duterte sa Senado. Erwin Tulfo, kinastigo, Mala Marcoleta pala ang gusto. At Senator Joel, pahiya, nabisto ang kabalbalan. Matapos magpakalat ng paninira itong si Sara Duterte at magpalusot naman ng mga alipores sa Senado, lalo pat hindi pinayagang makalaya ang mag-asawang Diskaya, abay humirit na naman itong si Joel Villanueva na ginigipit lang ito at panaysisi sa gobyerno, kaya naman binira ang baho ni Boy Dila. Samantala kung si Marcoleta gustong gawing state witness ang mag-asawang Diskaya, abay itong si Tulfo nakakagigil dahil mas bugok pa ang gusto. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna nating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Pabor si Acting Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na gawing state witness ang ilang mga mambabatas sa halip na ang mag-asawang Diskaya at ang tinaguriang BGC Boys. Anya, malaking sampal daw ito para sa taong bayan at common sense na lang daw dahil nagnakaw sila ng milyon-milyong halaga ng pera. Kabilang ang mga sinibak na DPWH Bulacan engineers na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez sa BGC Boys na kasalukuyang nakikipagtulungan sa investigasyon sa flood control scandal. Ani Tulfo, mas maigi umanong pagsalitain ang mga mambabatas, lalo na kung handa naman silang magturo ng mga kasamahan nilang contractors o mambabatas na kontratista rin. Una nang inihayag ni Senate President Tito Soto na karapat dapat maging state witness ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction dahil wala umano itong inilihim sa Senate Blue Ribbon Committee. Nakakabwisit mga kaibigan, no? Kung si Marcoleta nga ayaw na natin dun sa gusto niyang maging state witness na mag-asawang Diskaya. Ito naman mga kaibigan, bugok din yung gusto mga kaibigan. Mambabatas, isang congressman o kaya naman senador yung gusto ni Erwin Tulfo na maging state witness. Kaya naman mga kaibigan, dahil dito sa mga pinagsasabi ni Erwin Tulfo, abay bigla pong to the rescue si Senator Soto. At posible mga kaibigan na palayasin na. Well, hindi man literal na pinapalayas pero mukhang ganun na nga papunta to. Kasi nga mga kaibigan, ang sabi ni Senador Soto ay posible po na bumalik si Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Buti naman mga kaibigan, mantakin nyo naman na ipangalandakan pa talaga. Tapos yung isasuggest mo na state witness, congressman o kaya naman senador. Bakit kaya? Dahil ba nakakaladkad yung tropa mo? Yung dating congressman na si Eric Yap? Na di umano'y, siya ang utak doon sa 36 billion na rocknetting scam. Kasama syempre ang paborito ng mga DDS na si Pulong Duterte. Hindi kaya? O kaya naman mga kaibigan, nakakaano pa talaga dito, no? Nakakagigil. Paano na lang kung sakali man na magiging state witness ay katulad nito? O di ba? E di mas lalong naloko na. Si Joel Villanueva, for example lang. Pero ito, todo deny naman siya na sinasabi niya na sinet up lang daw siya. At kinaladkad yung pangalan niya tungkol dito nga sa flood control projects. Tapos sinasabi niya na wala naman daw siyang kinalaman dyan, ni kahit kailan. Hindi daw siya nabahiran ng korupsyon. Talaga po ba? At dahil dyan, binira ng mga abogado mga kaibigan etong matinding palusot ni Joel Villanueva. Unahin na natin dito mga kaibigan, si Attorney Claire Castro. Sige ha. Tanong niya yung sa mga miyembro ng JIL. Hindi ba ito set up? Mga magulang at kapatid. Paano sila makakasagot sa iyo? Hindi naman nila ikaw kasama 24/7. Totoo. Hindi naman nila alam yung activities mo. Diba? So, dito, nililinis niya yung pangalan niya sa mga miyembro ng JIL. Samantalang wala silang personal knowledge, wala silang records, wala silang facts, wala silang documents na maaari mong kaharapin na case. Diba? So tuloy, ang sasabihin ng iba, ginagamit mo yung church, ginagamit mo yung members ng JIL. Para pag ganyang karami, ang nagsabing hindi ka guilty, or malinis ka, asing matatakot,
ang mag-iimbestiga sa'yo dahil yung iba, di ba? Hindi ka na ipipin down kasi politiko yung iba. Di ba? Gusto nila na makuha din nila yung suporta ng JIL members. May ganun bang strategy ito? Hindi mo sila pwedeng tanungin. Di ba? Kung set up to. Kasi wala silang alam. Hindi nga sila kasama nung nagte-text ka eh. Di ba? Hindi ka kasama nung nagte-text ka kay Henry Alcantara. Hindi rin nila kasama at hindi nila alam nung nagtatampo ka di umano kay Secretary Bunuan dahil hindi ka pinapansin. Kung matagal mo na tong binunyag, di ba? Kasi nagka-problema ito 2023 mga clear. Kung ako nagkakamali, yung text ha? 2023. Doon nagkaroon, di ba? Doon daw siya nagbanggit about flood control and everything. Pero lumawak ba yung pag-iimbestiga? May nagpangalanan bang mga involved sa sindikato? Di ba wala? Para nagpaano lang siya eh. Alam mo yun, may ganyan eh. Nag-ingay. Nag-ingay para mapansin. Well, mga kaibigan, may punto talaga dito si Attorney Claire Castro, no? Kasi nga naman, ipinagyayabang talaga at ipinapangalandakan ni Senador Joel Villanueva na noon pa man daw, 2022 or 2023, talagang kinakastigo niya daw itong flood control projects. Maanomalya daw yan eh. Yun ang sinasabi niya. Pero yun nga ang tanong. So anong ginawa mo? Oh, bakit walang nakasuhan? 'Di ba? Ang dami mong sinasabi pero wala ka namang ginagawa. Oh, pareho lang kayo ng amo mo na si Sara Duterte, 'di ba? Puro imbestiga, naubos yung 112 million sa pagkalap ng ebidensya. Tapos, nga, sana kung talagang para sa bayan ka at talagang proteksyonan mo yung pondo ng bayan, dapat may nagawa ka na nun. Hindi yung purong salita lang, wala namang gawa. Oh, sabi nga natin, hindi na talaga uubra yan. Yung mga padrama-drama ninyo. Ngayon pa, ay nako talaga. Nag-ingay kasi baka may nire-request. Baka may nire-request, nagpapansin, nag-ingay, after pansinin, tapos na. Yun. Tanong natin, isinulong mo ba Senator Joel Villanueva yung sinasabi mong alam mo sindikato? True. Did you ever file a case against anybody regarding flood control projects? Anomalous flood control projects. Wala. Kumukha siya ng appeal eh. Appeal to the emotions ng miyembro. Totoo. Para pumasok sa isipan ng mga miyembro na wala na siyang kasalanan. When in fact, hindi dyan yung proper forum na pag-usapan yan. Kasi hindi naman nila malalaman yung mga sinasabi mo. Wala ka naman nila lahat na ebidensya. Diba? O yung, kahit ito'y personal, mga kailan na ibabanggit, we're telling, sabi niya, the truth will set us free. May bilanggit tungkol sa side chick niya. Pero hindi siya nagkomento. Diba? Siya nagkomento. So, parte yun eh, na dapat mo sagutin para malaman kung totoo yung sinasabi mo. Diba? So, tingin ko dapat, noon pa lang, 2023, binanggit niya na si Saldico. Diba? Naglahad na siya. Kung sino sindikato dyan, naglahad na siya. Kasi sabi niya, siya nag-umpisa eh. Bakit nung hindi pa nagsita ang Pangulo para paimbestigahan to, lahat kayo tahimik. Lahat kayo nagkakampihan. Lahat kayo body-bodies. Totoo. Diba? So ngayon, na kailangan malaman na, at ang gusto ng Pangulo ay malalimang pag-iimbestiga, nagturuan na kayo. Yun lang. Oh. Ngayon, ang Pangulo nagpapaimbestiga dahil ay gusto niya malaman saan to napunta, anong ginawa niyo sa pondo. Si tuturo ni Senator Joel, Malacanang. Kapal din talaga ng mukha nito eh, no? Eh yung pera nga napupunta kay Henry Alcantara, oh. Bulto-bultong pera. Oh. Bulto-bultong cash. See? That's the point. Diba? Yun lang. Alam mo, huwag niyong gamitin yan. Kung talagang malinis kayo, huwag dyan. Huwag kayo dyan magpaawa sa church nyo. Kasi yung mga church nyo dyan, mga church members nyo dyan, na walang alam sa buong kwento, huwag niyong bilugin yung ulo. Diba? Mapapaniwala nyo na sa kanila kung talagang tapat kayo magsita and at the same time, kompleto kayo na ebidensya, hindi puro salita lang. Diba? Saka, this is not a proper venue to talk about that. Politika na to eh. Ano, politicizing the religion? Di maganda yun. Totoo naman mga kaibigan yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro. May iba talaga mga kaibigan na hindi lang naman ito eh, si Villanueva. Marami pa dyan, na talagang
ipinapasok nila yung sarili nila sa mga grupo, mga sektor, mga relihiyon. Nakala mo talaga mga kaibigan, napaka-holy nila, di ba? Akala mo talaga mga santo eh. Pero sa totoo lang mga kaibigan, sila pa yung unang nasusunog talaga yung kaluluwa dun sa impyerno. Lalo na mga kaibigan, yung mga ganito na sinasabi nila na wala daw silang kinalaman, wala daw silang bahid ng korupsyon. Kapal ng mukha mga kaibigan. Talagang etong mga to, ginagawa tayong tanga at mga bobo talaga eh. So totoo lang mga kaibigan, itong sinasabi ni Joel Villanueva na sinasabi niya, siya daw yung unang nag-expose, hindi daw siya nabahira ng anumang korupsyon. Diba? Ni kailanman ay hindi niya kayang gawin ito. Totoo ba? Sige mga kaibigan, tignan nga natin. Yung isang birada dito ni Attorney Enzo. Sinagot ni Joel Villanueva yung issue ng flood control. Ang problema yung sinasabi niya na wala daw silang naging mga anomalya. Jesus naman. Yun na nga yung sinasabi ni Conchita Carpio Morales. Nung panahon niya, Correct. mayroon siyang desisyon bilang ombudsman. Dismissed from service na sana itong si Joel Villanueva. Ang problema sa kanya, hindi naman pinatupad ng Senado. Yun yung sinasabi ni Conchita Carpio Morales. Yun ang problema sa atin. May desisyon na sana siya, dismissed from service ito. Anong dahilan? Ba't na-dismiss from service sana ito? Yun ang PDAP scam. Nung party list pa ito, ang umuupo noon sa Sibak party list ay siya, yung kanyang PDAP, noon kasi may PDAP pa hindi pa illegal, unconstitutional ang PDAP noon o kaya pork barrel, yung kanyang PDAP, linagay niya kay Napoles. Parang kung sa Senado, yung PDAP ni ni Jinggoy at saka yung PDAP ni Revilla, at saka PDAP ni Enrile ay linagay din nila kay Napoles at ginawang ghost projects yung mga PDAP na yon. Kaya nagkaroon ng PDAP scam. Pagdating naman sa kongresista, marami ring kongresista ang na-involve dyan sa PDAP na yan. Isa doon si Joel Villanueva. At sa investigasyon ng ombudsman noon ni Conchita Carpio Morales, talagang napatunayan niya na talagang may probable cause. Kaya kinasuhan ito sa ombudsman At habang may kaso ito sa ombudsman, pinapadismiss ni Ombudsman Carpio Morales. Kaya lang hindi in-implement ng Senado Hindi pa tapos yung issue na yon. Pwede pang buhayin yon. Pwedeng buhayin yun ni Ombudsman Remulla ngayon. Kaya yung sinasabi nito ni Joel Villanueva na hindi sila kailanman na-involved sa anomalya, sino namang nagsabi niyan? Kaya nga may kaso siya sa sa ombudsman na nasa Sandigan Bayan na. Kaya nga ang sabi ni Conchita Carpio Morales, mahirap kasi hindi pinatupad ng Senado yung desisyon niya. Hindi ito tinanggal sa Senado noon. Sana nga mga kaibigan, maging priority din yan ni Ombudsman Boying Remulla. Yung buhayin, yung kaso nito. Matindi po yun. Kaya nga yung sinasabi niya na malinis daw siya, wala siyang bahid ng korupsyon. Mahiya-hiya ka naman, Boy Dila. Eto nga yun, Ombudsman orders Joel Villanueva's dismissal over 10 million pork barrel scam. Grabe, nakakahiya. At ang matindi dito mga kaibigan, guilty. Ng grave misconduct. Serious dishonesty. Doon pa lang mga kaibigan Serious dishonesty. Doon sa lahat ng pinagsasabi mo, lalo na dyan sa anniversary ninyo. Naku, wala na mga kaibigan. Kumbaga, debunk na. Dito pa lang guilty ka na Dishonesty. Tapos sasabihin mo sa amin, malinis ka, wala kang bahid ng korupsyon. Grabe naman. Dapat nga talaga matagal ka nang pinatalasik dyan. Kaya pwede ba? Sir, wag mo kaming pinagloloko. Diba? Ay nako naman talaga Tapos mga kaibigan, eto pang matindi. Itong mag-amang to, sinasabi nila na kalaban natin ang mga corrupt na politicians. Yan ang sinasabi nila mga kaibigan. Kasi nga may party list sila mga kaibigan na ang tawag ay Sibak. Tapos, kontra-corruption daw sila. Talaga ba? Tignan nga natin. Yung kanyang ama, yun na ngayon ang umuupo bilang congressman ng Sibak Party List, Citizens Battle Against Corruption. Kunwari, anti-corruption ang party list nila sa Kamara. Pero
Sa impeachment ni Sara, hindi pumirma ang kanyang ama. Saan ka nakakita? Ang party list mo si BAC, Citizens Battle Against Corruption, tapos hindi naman kayo makita sa laban sa korupsyon. Si mga kaibigan, di ba? Ang kakapal ng mukha. Pasensya na po kasi yun naman talaga yung totoo eh. Nakakapagtaka nga yung pangalan ng party list si BAC, di ba? Kalaban ng mga korap. Tapos nung panahon ng impeachment, mga kaibigan, hindi yan bumoto. Sa totoo lang. Kumbaga, yun na nga dapat eh. Yung para maipakita ninyo yung pagiging transparent ninyo eh. At maipakita din sana mismo ni Vice Presidente kung totoo nga ba yung mga aligasyon sa kanya, di ba? Mabibigyan siya ng pagkakataon doon sa Senado. Kaso wala eh. Anong ginawa? Binasura, di ba? Talagang ginago ni Escudero ang proseso. Tapos samahan mo pa ng mga Marcoleta, Villanueva, di ba? Jinggoy, tapos yung mga makaduterteng senador, talagang wala na mga kaibigan. Talagang binalahura. Yung impeachment case ni Sara Duterte. Tapos, ang lakas pang magsalita nitong si Joel Villanueva, mga kaibigan. Sinasabi niya, absurd. Talaga? Absurd daw yung mga paratang sa kanya. Talaga po ba, Senador? Kung titignan natin, mukhang yung mga pinagsasabi mo, yan yung illogical eh. Yan nga yung unreasonable eh. Yung mga pinagsasabi mo eh. Sasabihin mo sa amin, napaka-absurd yan. Wala, panay-paninira lang yan. Talaga po ba? Kung noon pa pala kung talagang malinis lang yung ginagawang proseso, noon pa. Matagal ka ng tanggal, matagal ka ng pinalayas dyan. Kaya sana lang mga kaibigan, itong si Ombudsman Boying Remulla, sana ibuhayin yung kaso nito. At talagang mapatalsik. Kasi nga naman, guilty naman pala eh. Diba? Sabi mismo mga kaibigan ng kung hindi siya yung pinakamagaling, ay isa sa pinakamagaling na ombudsman na si Conchita Carpio, wala ka na talaga dyan sa pwesto mo bilang senador. Guilty naman pala mga kaibigan ng pagiging corrupt. Ay naku, talagang kapal ng mukha Kaya naman senador, wala tayong magagawa kung ang mga kababayan natin sinasabihan kayo ng bula ang pastor. Kasi nga naman, di ba? Puro kayo ganito, ganyan. Ginagamit nyo yung pangalan ng ating kataas-taasan. Tapos, hindi nyo alam yung practice what you preach. Grabe mga kaibigan. Kaya yung sinasabi mo na wala kang bahid ng korupsyon, well, ang kapal lang talaga ng pagmumukha po ninyong lahat. Nagmamalinis. Ay, nako talaga. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.